Correct me if I'm wrong. May isang company ang nakaisip na gumawa ng kalsada sa pamamagitan ng basura o mga plastic waste. Imbes na itapon yung mga plastic na to sa landfill, ay naisip ng company na to na i-recycle na lang yung mga plastic waste at gamitin ito sa iba pang paraan. Ayon sa pag-aaral, ay 2 to 3 times itong mas matibay kaysa sa mga regular na kalsada na gawa sa asphalt. Sinasabi ding sobrang dali nitong i-install dahil pwede nila itong i-construct na parang isang Lego. Ang mga Tibetan monks ay inaabot ng ilang araw o ilang linggo para gumawa ng isang magandang sand mandala. Sinasabing ingat silang naglalagay ng butil ng buhangin sa tamang pwesto para makagawa ng isang art. At kapag natapos na nga nila yung ginagawa nilang mandala, ay sinisira nila ito on the spot. Sinasabing kaya nila sinisira yung artwork na ginawa nila ay para turuan yung mga tao na huwag magkaroon ng emotional attachment sa kahit anong bagay sa mundong ito. Hindi naman daw kasi importante kung gaano katagal o kung gaano karaming effort yung binibigay mo sa isang bagay, dahil lahat naman ng ito ay masisira balang araw. Makikita sa bidyong to yung mga balyena na nasa baybayin ng isang beach sa Australia. Sinasabing kaya ginagawa ng mga marine animal yung ganitong klaseng behavior ay dahil sa mga iilang disturbances na nangyayari sa kanila o sa karagatan. Isa nga sa mga disturbances na ito ay yung tinatawag na noise pollution. Ayon sa pag-aaral, ay maaaring pumunta yung mga balyena o ibang mga marine animal sa shore ng isang beach dahil sa mga sonar at seismic surveys na maaaring makapag-disorient ng kanilang pag-iisip. Sobrang lakas kasi ng pandinig ng mga species na ito, kaya nakakaapekto sa kanila yung mga malalakas na tunog na ginagawa ng mga tao sa karagatan. Sinasabing kapag ang isang marine animal ay napunta sa shore ng isang beach, ay malaki yung posibilidad na ito ay mamatay kung hindi ito tutulungan ng isang tao na makabalik sa karagatan. Maraming salamat sa palaging panonood ng video mga master. Nasa dulo ng video to yung mga isi-shoutout natin. Huwag mo na rin sanang kakalimutan mag-react at mag-comment sa video to. Mayroong 5 magkakaibigan ang pumunta sa isang kuweba na kung tawagin ay Y Mountain Cave. Sinasabing maraming rumors na kumakalat na mayroong mga human sacrifices ang ginaganap dito sa kuwebang ito. Dahil nga sa rumors na to ay yung 5 magkakaibigan ay nakaramdam ng thrill at excitement para nga puntahan tong kuweba. Nang makapunta na nga sila sa lugar ay agad na pumasok yung 4 na magkakaibigan dito at yung isa nilang kasama ay nagpaiwan sa labas para maging lookout. Sinasabing yung lapad ng entrance papunta sa kuwebang ito ay nasa 20 inches wide lang at kailangan pa nila itong languyin dahil nga may tubig dito. Ibig sabihin mga master ay once na makapasok ka sa kuwebang ito ay hindi ka na basta-basta makakabalik. Depende na lang kung makakapunta ka sa dulo ng kuweba. Meron kasing enough space sa dulo ng kuweba na to para ma-redirect mo yung katawan mo at makalabas ka sa kung saan ka pumasok. Makalipas ang 1 oras pagkatapos nilang pumasok sa kuwebang ito, ay yung isang kasama nila na nasa labas ay tumawag na sa pulis dahil nga nag-umpisa na rin siyang mag-alala. At nang makarating na nga yung mga pulis sa lokasyon ng kuweba, ay pinump nila yung tubig papalabas sa kuweba para malaman nila kung ano yung nangyayari sa loob. Pero nagulat sila dahil nakita nila yung 4 na bangkay ng mga magkakaibigan na to na magkakapatong. Ayon sa ginawa nilang investigasyon, ay bago pa makapunta yung kaibigan nilang unang lumangoy sa dulo ng kuweba, ay aksidente itong na-stuck sa batuhan. Kaya ito naging dahilan para ma-stuck din yung 3 pang mga kaibigan na nakasunod sa kanya. Kaya sila nalunod lahat. Shoutout nga pala sa mga napaka-supportive na followers na to. Thank you mga master. Follow me guys for more content like this.